Mga kabayan, timbog at nasa kote ng mga otoridad ang dalawa pang di umano ay mastermind sa mga nawawalang sabongero. Lumalabas sa investigasyon na ang dalawang taong ito ay kapatid ng whistleblower na si Julie o Dondon Patidungan. Ito ay matapos na ninindigan si Philippine National Police PNP spokesperson Jean Fajardo na bilang isang legal strategy, kinakailangan na maalis bilang state witness sila Ilakim at Jose Patidungan, pawang mga kapatid ng whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si Julie Dondon Patidungan at sasampahan ng kaso dahil sa mga naging malalim na partisipasyon nila sa naturang kaso. Kasunod nito ay naniniwala ang pambansang pulisya na mas mabibigyan ng linaw ang kaso ng missing sabongeros dahil sa pagkakahuli ng magkapatid na siyang ituturing bilang mga kritikal na bahagi ng investigasyon. Narito ang naging pahayag at paliwanag ni PNP spokesperson Jean Fajardo. Dongan alias Totoy ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya yung sinasabi na nag-withdraw ng sa ATM doon sa may Batangas at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. General Macapas coordinated with the Bureau of Investigation for the immediate facilitation ng kanilang pagkuha doon sa mga tao po na ito. So, nagko-plan po, nag-formulate po ng case operation plan po ang CIDG led by General Macapas po. From the original na bansa sa Southeast Asia, isang bansa sa Southeast Asia din, ay tumulak po no less than si General Macapas papunta po doon sa lugar na yon. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22. Ayon pa kay PNP spokesperson Jean Fajardo, kailangang masampahan ng kaso ang dalawang taong ito na sinasabing kapatid mismo ng whistleblower na si Dondon Patidungan. Ito ay dahil sa may malaking koneksyon o partisipasyon ang dalawa sa mga karumal-dumal na krimen, kaugnay nga sa pagpaslang sa mga missing sabongeros. Kailangan po natin gawin na sampahan po sila ng kaso. Remember, itong dalawa po na ito ay critical. Si Ilakim Patidungan, siya po yung nagwi-withdraw sa ATM. Si Jose Patidungan, isa po doon siya allegedly, ay isa doon sa nag-escort kay Michael Bautista na nakaposas. So kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidungan, who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. These two gentlemen are very critical po sa investigation at na-find out nga po natin na itong tao po na ito, si Jose Patidungan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Ilakim Patidungan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media, kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing. Samantala, sa kabila ng matinding pahayag at pagbubunyag ni Dondon Patidungan alias Totoy, kung saan itinuturo niyang mastermind sa missing sabongeros, itong sina Mr. Charlie Atong-ang at dating PNP Chief General Jonel Estomo, tila nababaligtad na ngayon ang sitwasyon. Ito ay matapos kinumpirma ni alias Boy, isa sa kaanak ng mga nawawalang sabongero na tinawagan umano siya ng miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para magsampa ng kaso laban sa whistleblower na si Julie Patidungan o alias Totoy sa hindi malamang dahilan. Sa isang interview, ikinuwento ni Totoy na inutusan daw siya ng isang tauhan ng CIDG na sampahan ng kaso itong si Dondon Patidungan at iturong isa sa mga sangkot sa nawawalang sabongero, bagay na hindi ito ginawa ni alias Boy. Ngayon po, nung tinawagan po ako, ang sabi niya sa akin, isa raw po sa kakasuhan namin which is yung witness namin na si Dondon Patidungan. So, doon po, nag-react na po ako. Bakit niyo po kakasuhan yung witness namin? Siya nga po yung pinaka-witness namin.
So hindi niya naman na-explain doon for the na sinabi niya. Ang sabi niya lang sa akin, utos daw po niyang nakakataas. Tapos nung time na yon, hanggang sa kasi po kami po mga grupo ng Missing Sabongeros, may grupo kami. Kami within 4 years po namin ang pag-aantay ng resulta o justisya. So parang nagiging vigilant na kami, nagiging maingat na kami at talaga mapagtuklas na rin po kami pagdating sa mga ganung bagay. So noon nalaman ko po yun na kung nila nakakasuhan daw po nila si Julie Patidongan na utos na nakakataas sa kanila, doon na po ako nag-react. Bakit po? Bakit kailangan kasuhan? Yun nga po ang witness namin. Kaya po yung time na yon, hindi na rin po ako nagpunta nung sa patawag nila kasi nga po, parang nadadivert na po kasi yung kaso Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Matapos ang panibagong na-discover ng mga otoridad, kaugnay nga sa pagkakadakip sa dalawang di umano ay mastermind at kapatid ni Dondon Patidongan, sino nga ba ang mastermind sa naturang kaso? Ang kampo ba ni Patidongan o ang kampo ni Atong Ang? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Isasampa sa lalong madaling panahon ang reklamo o kaso kaugnay ng nawawalang sabongeros. Ayon kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, nasa kustudiya ngayon ng mga pulis ang isa pang witness sa kaso. Dumadaan na ito sa masusing investigasyon ng mga otoridad at ng DOJ upang maisapinal ang affidavit na gagamitin sa pagsasampa ng reklamo. Sabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na kasi nga ang tagal na natin iniintay ito. Dagdag pa ng Secretary Rimulya, hinog na ang kasong isasampa laban sa mga personalidad na sangkot sa Missing Sabongeros case. Hindi naman nagbigay ng pangalan ang kalihim kung sino-sino ang mga ito. Saka na, lalabas namin kasi binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Lalo anya itong nagpapatibay sa kredibilidad ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na nagsabing itinapon sa Taal Lake ang mga labi ng Missing Sabongeros. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. Arestado na at kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Philippine National Police ang dalawang personalidad na siyang itinuturing na missing link sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Napag-alaman ng mga otoridad na pawang mga kapatid ng whistleblower sa kaso na si Julie Dondon Patidongan ang mga nahuli na siyang kinilala naman bilang sina Elakim at Jose Patidongan. Magugunita naman, Bombo Genesis, na nauna na dito ay ang mga nabanggit na ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang hinggil sa dalawang personalidad na ito na kung saan sinabi niyang kilala niya na ang dalawang sangkot sa nawawalang sabongero ngunit hindi niya ito pinangilanan. Sa isang pulong balitaan ngayong umaga sa Campo Crame ay ipinaliwanag ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nahuli ang dalawa sa isang bansa sa bahagi ng Southeast Asia matapos na gumamit ng alias sa kanilang mga pasaporte na siya namang itinuturing na isang malaking paglabag sa batas. Matapos matunton ang kinaroroonan ng magkapatid, ay agad na nagkasa ng isang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ni dating CIDG Director Police Brigadier General Romeo Macapas dahilan para maaresto at maibalik sa bansa ang dalawa nitong Hulyo 22. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Dongan alias Totoy, may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw sa ATM doon sa may Batangas at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. General Macapas coordinated with the Bureau of Investigation for the immediate facilitation ng kanilang pagkuha doon sa mga tao po na ito. So, nagko-plan po, nag-formulate po ng case operation plan po ang CIDG led by General Macapas po. From the original na bansa sa Southeast
Asia, isang bansa sa Southeast Asia din, ay tumulak po no less than si General Macapas papunta po doon sa lugar na yon. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22. Ay pinaliwanag ni Fajardo ang naging partisipasyon ng dalawa sa kaso ng mga nawawalang sabungero kung saan si Elakim umano ang siyang nag-withdraw sa ATM account na pagmamayari ng isa sa mga sabungero habang si Jose naman ang siyang nakuhanan ng video na umano'y naging escort sa isa namang kinidnap pang sabungero. Nanindigan naman din si Fajardo na lehitimo ang kanilang ikinasang operasyon at ang kanilang naging pag-aresto matapos na mapag-alaman na mayroon ding mga outstanding warrant of arrest ang magkapatid sa ilalim ng magkaibang paglabag. Ang operasyon naman ay mayroong malalim na koordinasyon sa Bureau of Immigration at aprobado rin ng kanilang case operational plan upang tahimik na maaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect. Nanindigan naman si Fajardo na bilang isang legal strategy, kinailangan silang i-discharge bilang state witness at sampahan ng kaso dahil sa mga naging malalim na partisipasyon nila sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Kailangan po natin gawin na sampahan po sila ng kaso. Remember, itong dalawa po na ito ay critical. Si Elakim Patidongan, siya po yung nagwi-withdraw sa ATM. Si Jose Patidongan, isa po doon siya allegedly, ay isa doon sa nag-escort kay Michael Bautista na nakaposas. So kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan, who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. These two gentlemen are very critical po sa investigation at na-find out nga po natin na itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing. Samantala, Bombo Genesis, dahil naman sa pagkakahuli ng dalawa ay mas naging kumpiyansa at naniniwala ang pambansang pulisya na mas mabibigyan ng linaw ang kaso ng mga nawawalang sabungero bilang mga kritikal na bahagi ng investigasyon ang kanilang mga naging partisipasyon. Bombo Genesis. Dalawang material na witness po yung critical dito sa kaso po ng mga missing sabungero at nakita na po natin lahat yan. Unang-una po ay yung video ng isang tao na nagwi-withdraw po sa ATM. Ang ATM po na gamit po ng tao po na yon ay isa po doon sa mga nawawalang missing sabungero, si Melbert John Santos. So mula pa po nung hinawakan ng CADG ang mga kaso po na yan, way back 2022 hanggang ngayon, ay hinahanap po natin itong tao na ito. Kung matatandaan nyo rin po, may mga lumabas na video na isang taong nakaposas at ini-escortan po ng dalawa. Ang tao po na yon ay si Michael Bautista na isa po sa mga nawawalang missing sabungero. So si General Capas po, nung mag-assume po siya as CID Director, ay yan po ang aga-agad na tinrabaho. He received information na ito pong dalawang tao po na ito. Kung matatandaan niyo po, doon sa isa sa mga statement po ni Julie Patidongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Si General Macapas po, when he assumed as CIDG Director on June 19, ay tinarabaho po lahat, kaagad po ito. Mga around June 23, nakareceive po ng information po na nasa ibang bansa po itong dalawang tao po na ito. Identified na po natin kung sino sila. Nung June 24 po, again, may timeline po tayo para lang to set the record straight. June 23, na-receive po, may naka-receive po ng information
si General Macapas na itong dalawang tao na sinasabi natin, na pinangalanan naman na niya, si Jose Patidongan at saka si Ilakim Patidongan. So yung informant na nagbigay sa kanya ng information ay pinakases po ito at around June 26, General Macapas coordinated with the Bureau of Investigation for the immediate facilitation ng kanilang pagkuha dun sa mga tao po na ito. Initially, ang una pong plano ay na-monitor natin doon sa isang bansa, sa Southeast Asia na bansa. Yan po ang una. So, nagko-plan po, nag-formulate po ng case operation plan po ang CIDG led by General Macapas po. Mga July 15 po, pinaka-assess po yan at kinonfirm po ng ating informant na from doon sa isang Southeast Asian country ay lumipat po yan sa isa pang bansa. So immediately nung ma-confirm po na gumalaw po itong dalawang tao po na ito ay nag-request po ng July 15 po ng Foreign Travel Authority po ang team po ni General Macapas po. July 16 po na-approve po yung COPLA na yon. Ang objective po ay kuhanin po sa ibang bansa yung 20 tao na sinasabi po natin. Na-approve po yung COPLAN po nila at nag-run po. Pero ang initial po na travel authority na naibigay sa kanila ay dun sa original na sinasabi ko na bansa na una na nandun sila cited as confirmed by the informant. From the time na na-receive natin nila ni General Macapas yung info nung June 23 hanggang nung July 18 ay nandun po yung dalawa na yon sa sinasabi nating unang bansa. However, nung maaprubahan po yung COPLAN at mag-grant po yung Foreign Travel Authority po nila ay lumipat po doon sa isang bansa itong dalawa po na ito. Kaya po yung travel authority po nila ay na-amend. From the original na bansa sa Southeast Asia, lumipat din po sila sa isang bansa sa Southeast Asia din, ay tumulak po no less than si General Macapas papunta po doon sa lugar na yon. Kinuha po nila yon, yung dalawang tao po na yon, with no fanfare, with no ingay whatsoever, because these two gentlemen are very critical po sa investigation. At na-find out nga po natin, na-confirm natin, na itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. Si Boy ay kapamilya ng nawawalang sabongero. Nawala yung kanyang kamag-anak noong pong Abril 28. Opo, at sila po ay taga Bulacan at huling nakita dyan po sa Santa Cruz, Laguna, dyan sa Philippines Arena sa Santa Cruz, Laguna. Para lang ho natin makumpirma itong pagpapatawag sa kanila umano ng CIDG. Boy, magandang umaga. Magandang umaga po. Oo, si Ted Filon to at si Chacha sa ating programa sa True FM. Boy, kailan kayo nakatanggap ng tawag o imbitasyon para magpunta doon sa CIDG? Sa Camp Crame ba to? Opo, sa Camp Crame po. Pwede mong ikwento sa amin please, anong petsa at paano kayo kinontak nga? Kasi po nung napumontak po sila sa amin para pumunta ng Crame, hindi ko na kasi naanon yung pinaka-exact date na. Itong huli lang po patawag nila, hindi po kami nagpunta nun eh. Kasi nga po, may tumawag po sa akin na CIDG at may utos nga raw po sa kanya yung nakakataas na kakasuhan daw po si Mr. Julie Patidongan. Oo, sige, ikwento mo lang. Yung sinasabi mo na pinatawag kayo, sino ang tumawag sa iyo? Kung di mo kayang banggitin yung pangalan, okay lang. Kung di mo matandaan yung petsa, ito ba ay last week? Nung isa pang linggo? Ano ba kakatanda mo? At ano ang sabi sa inyo, sa iyo mismo? Tumawag sa akin ng CIDG. Itong pagkakatanda ko itong week lang na to,
And then, ang pagkakasabi niya po sa akin, pumunta kayo ng, pinapapunta kayo ng CIDG, gusto kayo makausap ng director. And then, sabi niya, gusto niya kami makausap, and then doon to na po tinanong, para saan po yung patawag. And then, yun nga, sinabi nila na about doon daw po sa affidavit namin, na para mag-file ng kaso. And then, yung before po kasi kami tinawagan po muna ako noon. Siguro, mga 3 days before, bago po yung patawag, natawagan na po ako noon kasi pinapalo up ko po yung about sa case po namin eh. Pinapalo up ko po yung sa affidavit namin. Ngayon po, nung tinawagan po ako, ang sabi niya sa akin, isa raw po sa kakasuhan namin eh, which is yung witness namin na si Dondon Patidongan. So, doon po, nag-react na po ako. Bakit niyo po kakasuhan yung witness namin? Eh, siya nga po yung pinaka-witness namin. So, hindi niya naman na-explain doon na sinabi niya. Ang sabi niya lang sa akin, utos daw po niyang nakakataas. Tapos, yung time na yon hanggang sa, kasi po kami po mga grupo ng Missing Sabumeros, may grupo kami. Kami, within 4 years po namin ang pag-aantay ng resulta o justisya, so parang nagiging vigilant na kami, nagiging maingat na kami at talaga mapagtuklas na rin po kami pagdating sa mga ganung bagay. So noon nalaman ko po yun na kung nila nakakasuhan daw po nila si Julie Patidongan na utos na nakakataas sa kanila, doon na po ako nag-react. Bakit po? Bakit kailangan kasuhan Yun nga po ang witness namin. Kaya po yung time na yon, hindi na rin po ako nagpunta nung sa patawag nila kasi nga po, parang nadadivert na po kasi yung kaso eh. Ang iba naman, kung sa kakasuhan nila si Dondon Patidongan, pagdating po sa case namin, wala naman po kinalaman sa Dondon na dapat siyang kasuhan. Yun po yung nangyari. Okay. Yung bang tumawag sa iyo, kilala mo na siya? Talaga bang pulis siya sa CIDG? Oh, yes po, pulis po siya. Babae to lalaki? Lalaki po. Itong tumatawag sa iyo, nakaharap mo na ito kasi nga, di ba, nagpupunta kayo doon at kayo ay nagbigay na ng affidavit ng kwento ng salaysay sa kanila? Opo, nakaharap ko na po. So meaning itong tumatawag sa iyo na taga CIDG, totoong pulis, nakaharap mo na at noong una katulong niyo para nga sa kaso? Opo. Okay. Yung Bali, nakaharap ko na po siya. Okay, sige. So yung affidavit, taga-Krami ito, no, yung tumatawag sa iyo, di ba? 4A po, Region 4A po, Laguna. Taga Region 4A, hindi taga-Krami na si IDG. Hindi po. Okay. So itong taga Laguna na si IDG, saan kayo pinapupunta dapat? Kung pupunta nga kayo para doon sa affidavit na magdidiin na kay Patidongan, saan ka pinapupunta? Sa Krami po. Sa main headquarters na sa Krami? Opo, sa main headquarters, opo. Okay, sige. Yung bang affidavit, nakita mo, nabasa mo? Hindi pa po. Pero meron po kaming nakitang affidavit na nakalagay sa respondent ay yung tatlo pong magkakapatid. Oo. Hindi. Pero yung affidavit na sinasabi na bago na, kamo, no, na kung saan, ang sinasabi ba, tama ba, ang magiging main suspect na, ang magiging main accused na, ay si Patidongan. Opo. Nakita mo yon? Bali, hindi ko po nakita yung affidavit nung kasi doon pa lang po nila ipapakita sa akin, doon sa patawag po na yon. Oo. Nung pinatawag na kami sa Krami. Oo, pero hindi ka nga pumunta. Hindi po. Nagkaroon ba kayo ng chat ng mga kapwa mo, mga complainants dito sa development na ito? Pinag-usapan nyo ba na ang inyong star witness na magiging main suspect? Opo. Doon nga po nag-start po yun eh. Kaya nga po napaalam din po namin sa SOJ yun at saka kay Chief PNP Torre po. Ano sabi ng mga kapwa mo, mga pamilya ng biktima dito? Siyempre po, gagalit din po sila. Bakit ganun ang mangyayari? Yung witness namin, yung pangkakasuhan namin, para naman pong iba naman po yun. Kasi kaya nga po siya lumabas eh. Kaya nga po state witness eh. Ibig sabihin, siya talaga magtuturo kung ano yung totoo. Bakit kakasuhan? Okay. Sige. So, itong informasyon na sinasabi sa iyo nung tumatawag nga sa iyong pulis, no? Sa group chat ninyo, paano nakarating kay SOJ Remulla at maging kay Chief PNP? Sino nagpaabot sa kanya?
Bali po, meron po kami kasama sa mga missing sabongeros na meron po. Lahat naman po kami halos meron po kaming contact po pagdating po sa SOJ at sa PNP po. Okay. So, ikaw ba mismo ay kumontak kay Secretary Remulla, kay Chief PNP at kumbaga nagsabi nitong pinakahuling development na to? Bali, hindi po. Meron po akong pinagsabihan. Siya po yung talagang may directly contact. Sinabi niya po kay ASEC, Sir Eli Cruz. Doon po niya po sinabi. Okay.